Sa magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoon, kapatid na Napoleon Mactal, at ating pong ipinagpapatuloy ang ating pong series na nasimulan na may pamagat na ang Diyos ang may ibig, na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ngayong araw pong ito ay gusto ko pong talakayin ang karaniwang nangyayari sa buhay nating mga tao. At ito, mga kapatid, ay ang pagkakasakit. May roon din namang sinasabi ang banal na kasulatan kung ano ang dapat na gawin ng isang lingkod ng Panginoon kapag siya ay nagkakasakit. Bukod sa tayo ay kumukonsulta sa mga doktor na lisensyado at nag-aral ng paaralan at nakapasa sa kanilang mga boards at nakatapos ng kanilang pagdodoktor, bukod sa kanila ay mayroon pang sinasabi ang banal na kasulatan na paraan ng pagpapagaling ayon sa banal na kasulatan. Sa karaniwang buhay po natin ng tao, kapag siya ay nagkakasakit ay hahanap siya ng paraan upang siya ay gumaling. At isa sa mga karaniwang ginagawa ng tao ay magpunta sa isang lugar na kung saan mayroong isang sinasamba ang mga tao at sinasabi nila na ito ay milagroso, at kapag sila ay nanalangin sa ganitong santo o kay Maria halimbawa, ay sila ay nakararanas ng mga pagaling. Hindi natin sinasabi na sila ay nagsisinungaling ng kanilang sabihin na sila ay gumaling, subalit ang ating nilalagay sa katanungan ay ito ba ang nararapat na paraan upang ang tao ay makakuha ng kagalingan. Sapagkat sa matandang tipan pa lamang na ipasulat para sa ating kapanahon ngayon sa ikatututo natin, sa 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises, at ito naman ay umiiral pa, partikular sa ating pag-aaral ngayong araw na ito ay tungkol doon sa mga pagsamba sa mga ibang Diyos. Sa 23 ng Exodo, ang sabi, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ito'y sasali ng magandang balita. Ang sabi, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, isasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salin lahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ang kaparaanan pong ito na pagsamba sa ibang Diyos, ang paggawa ng mga imahen, ang paggawa ng mga larawan, ng mga nilalang na nasa langit, sa lupa, sa tubig, at para sambahin o payukuran ay mahigpit pong ipinagbabawal ng Diyos, sapagkat siya ay selosong Diyos, siya ay mapanibughuin. At hindi lamang ang sumasamba sa mga larawan ang kanyang sinisingil, kundi pati na ang kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi. So, ang kanyang pagmamahal naman ay kanyang pinapakita at pinapadarama sa mga libu-libong sali ng lahi ng mga umiibig at tumutupad sa kanyang kautusan. So ito po ay pinagbabawal ng banal na kasulatan na tayo ay sumamba sa ibang Diyos at sa mga tinatawag na hindi tunay na Diyos o mga larawan, at pinagbabawal na tayo ay sumamba at humingi ng tulong sa kanila kung tayo nagkakaroon ng mga karamdaman. Kung gayon, ano sinasabi sa Santiago sa 5:14 ng Santiago, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ito po pala ang katotohanan na ipinapahayag ng banal na kasulatan
na kapag ang lingkod ng Diyos ay nagkakasakit ay kanyang ipatatawag ang matatanda sa iglesia upang siya ipanalangin at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang sabi, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin ng may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya doble purpose po ito sa kagalingan ng katawan at kagalingan ng kaluluwa. Muli babati po ako ng isang magandang araw, kapayapaan ng Panginoon ng ating lahat.